Paano po nagsimula ang inyong restaurant? Yung restaurant namin, nagsimula siya actually nung nagwo-work pa ako as a chef sa cafe dyan sa may Highgate. Tapos yung pinaka-goal namin like starting the restaurant or even before having a restaurant is like makilala yung Filipino food like sa mainstream, like similar to Chinese cuisine, Thai food. Kasi bakit yung Filipino food is hindi siya up there with all those cuisines. So that's the aim. Yung pagpunta pa lang dito sa Australia, struggle na, napakahirap na eh. Yung pag-apply pa lang, Oo, apply pa lang makapunta, ang no? hirap na, which is, yung ano pa kaya, yung magtayo pa kaya ng business tulad ng ganito. Doable naman siya, like mahirap pero like you really need to be resilient pa and like kung may idea ka talaga na gusto mo mag-business, na magkaroon ng sariling sayo, it's ito, nasa sayo lahat yun eh. Pagka pinush mo kasi kung pinilit mo talaga na mangyayari talaga yun siya. Hello po, ako po si Jason at andito po tayo ngayon sa Kalye Pinoy Street dito sa Perth. At ito po ay restaurant at kasama po natin si Sir Early. RD na ating pong makakapanayam ngayong araw. Ah, tayo po ay makinig, ma-inspired sa ating kababayan na gusto ring magnegosyo abroad. Ayun, kamusta sir? Okay lang, busy. At paano po nagsimula ang inyong restaurant? Yung restaurant namin, nagsimula siya actually nung nagwo-work pa ako as a chef sa cafe dyan sa may Highgate. Tapos pag days off ko, may ginagawa kaming pa-event na Monday, Tuesday, like pre-book siya. So like babayaran mo na yung pagkain before pa yung date. And then we did that like for I think few months, 6 months. And then after that, nag-work ulit ako. And then nakahanap kami ng spot na pwedeng gawin siyang full-time pero temporary spot lang din siya. So, we did that like for a year and a half. So, yung ginagawa namin na food doon is parang fine dining na Filipino food. But then, nabuntis si partner ko, yung misis ko. Tapos so, we had to stop that. And then, nung after na lumabas ng baby and then we're like looking na you should get back at doing yung ganong food kasi yung pinaka goal namin like starting the restaurant or even before having a restaurant is like makilala yung Filipino food like sa mainstream, like similar to Chinese cuisine, Thai food. Kasi bakit yung Filipino food is hindi siya up there with all those cuisines. So that's the aim. So we started looking for a space na proper space like for like modern Filipino restaurant pero wala kami mahanap. Like it's either masyadong malaki or like masyadong mahal yung rent or yung spot is hindi siya accessible. And then this space popped up. So we just rethink the whole concept na we can still do like a little bit different na Filipino food pero ano pa rin siya, recognizable ng mga Filipinos and then like yung mga Westerners or ibang lahi, makita nila hindi sila hindi sila maiilang kasi medyo looking familiar sa kanila. So, yun, kaya nabuo itong Kali Filipino Streets. Ang galing pala. So, dati pala kayong chef talaga. Mm-hmm. At ang pangarap ng Kalye Pinoy Street ay lumebel sa mga nasa mga ang tawag nito, Chinese restaurant, Japanese restaurant, which is yes, support po kami dyan. Ano po yung pinakamalaking hamon na hinarap nyo noong nagsisimula kayo sa negosyo? Negosyo, I think yung pinakamalaki is like getting all your funds together. Like buuin mo talaga like let's say kahit may ipon ka na like to rent a place, may pang down ka na para makuha yung space, may pang start ka na kapital, pero still not enough kasi what we did when we started this, the budget is like really tight. Like may buffer pero hindi siya enough. And then before we even open, may mga problems na kami na encounter. Yung kuryente, it's not giving us enough power. May mga equipments na hindi suit dun sa kitchen.
So like yung projected na budget mo na dapat ito na yung pambili ko ng mga ingredients pang open ng restaurant, pang serve ng customers, magagamit mo yon. So you have to take like a loan or like talk to your suppliers, mga ganun. I think that's the biggest like just opening it up. Kasi like yung funds mo talaga really need to be in place or like ma-manage mo siya ng sobrang ayos. So, sinolusyonan niyo po siya by madali lang po ba mag-loan dito? Kumuha ng Pagka funds sa government, gano'n? sa government, not really. Kasi yung governments, may binibigay silang grants for small businesses, pero not like sa startup. Sa startup. So like mainly pagka nag-start, it's either your personal funds or like yung personal loan. Mag-personal loan ka muna. Kasi hindi ka pa rin pwede mag-business loan kahit may ABN ka na, may company name ka na. Hindi pa rin nila i-acknowledge kasi you still need to be trading at least like 12 months before kanila ipaloan na sa business. So yun, like, pero luckily naman kasi dahil nasa hospitality industry na ako, like may mga kilala na akong suppliers, mga pagkukunan ng equipment na you don't have to pay them straight away na pwede silang hulugan. So that one helped na magkaroon ng free up funds for actually running the business. Ang galing talagang ano po pala 'no, talagang connection din yung isang tutulong sa pag-i-start up ng business. Kasi, naalala ko nung bago pa lang ako mag-abroad sa Japan, 2017. Kasi bago ako pumunta dito, 5 years pa ako sa Japan bilang magbababoy din. Ang mindset ko lang talaga, pumunta do'n, uwi ka ng pera, uuwi ng Pilipinas, pero ang naging problema naman nung nakapag-execute naman ako ng negosyong farm piggery, hindi ko naman siya na-manage ng maayos. Kasi yung bang pakiramdam na parang andito na ako sa Pinas, ano na ulit, kumbaga naging panatag, naging hayahay na ulit ako. Kaya ang ending, after 1 year and a half ko sa Pinas, pagkagaling ko sa Japan, nag-usap kami ni Mrs. na mag-abroad ulit ako. Kasi yung pinundahan kong babuyan, ano na kumbaga paubos na, pawala na. At isa pa nun, kakakasal namin ni Mrs. Patayo kami ng bahay. Kaya yung naipon ko ng within 5 years, talagang nagamit talaga. Kaya yun yung dahilan din na nag-apply ulit ako dito sa bansang Australia. At ayun, kaya masasabi ko talaga na ano sa negosyo din ay yung bang yung wala ding kasi sa aking experience. Um, dumaan din talaga ako sa ano, yung bang pagkalugi na sabi ko parang sinasabi ko na lang na ano na parang tuition fee. Kasi ano talaga ang tawag nito. Basta ganun talaga siguro. Naisip-isip ko na what if kaya darating yung araw pag nag-abroad ako, what if kaya ako din yung gusto ko rin gusto ko ring magtayo ng sarili kong business dito sa abroad. Kaya napakalaking paghanga ko sa inyo kasi isa kayo sa mga may negosyo na dito sa abroad, which is hindi, kumbaga yung ganito, parang sa atin hindi kasi normal eh. Masasabi ko na extraordinary. Kasi karamihan ng Pilipino, yung pagpunta pa lang dito sa Australia, struggle na, napakahirap na eh. Yung pag-apply pa lang, ang hirap na, which is, yung ano pa kaya, yung magtayo pa kaya ng business tulad ng ganito. Kaya, Challenges. opo. Buti na lang, pinaunlakan mo akong makilala ka at mag makapanayam. Ayun, sa mga tagapanood pala natin, ano ba yung pinaka masarap na ihahain natin sa kanila? Kung sakaling mapadpad man sila dito sa Kalye Pinoy Street, lalong-lalo na rin sa ating mga kababayan. Sa akin,
pinaka-bestseller talaga namin is yung pares saka yung inasal. Ayun, pares. Kaya Masarap. dalawang change na kami ng menu. Yung pares inasal, hindi siya talaga inalis sa menu kasi consistent siya na nabibenta. So, I think that's the main. Mm. Kaya yun, sa mga nanonood po dyan, na kababayan namin, bisitahin itong Pinoy, Kalye Pinoy Street dito sa Shop 8189 William Street. ano pong maipapayo ninyo sa mga kababayan natin na gusto rin magtayo ng negosyo abroad. I think like doable naman siya like mahirap pero like you really need to be resilient pa and like kung may idea ka talaga na gusto mo mag-business na magkaroon ng sariling sayo, it's ito, nasa sayo lahat yun eh. Pagka pinush mo kasi kung pinilit mo talaga na mangyayari talaga yun siya. Kasi nung in-start namin tong actual restaurant, yung wife ko kakapanganak lang like a month ago. And that was like a real struggle. And then kaka-start ko lang din ng bagong job noon but I wasn't happy. Like, I really wanna do the Filipino food that I was doing. So, kapag may idea ka, like, regardless kung restaurant man or any other business, it's like, pag may idea ka na business mong gawin, just execute agad kahit sobrang late. Like, what we did it, like, I was working full-time and then I was doing it on my day off. Like, it's a restaurant pero, like, small lang. We're serving like 10 people, 20 people a night ng Monday, Tuesdays. And then it start with that and then it grow. And then yun lang. Like always just start it. Yung first step, yun lang naman yung laging pinakamahirap. Pagka nag-step ka na, kaya mo na tuloy-tuloy yun yan eh. Mm-hmm. Ang problema kasi, yung bang nai-stagnant na, hanggang idea na lang, yung natatabunan na lang ng takot, what if ganito, what if ganyan. Ano pong masasabi niyo sa ganun? So ganun, like, it will happen. It will happen naman, like, matakot ka na mag-fail and stuff. Like, kagaya no, when we started, yun nga, yung pop-ups namin, that was scary to do kasi, like, we did it for a year na wala akong full-time job and we're solely, relying sa income ng small business na yun. And then, it's very scary pero matutuwa ka rin na, like, parang sa akin na nangyari, I don't know, like it was not a very busy business pero it's enough na nakakapag-provide siya sa mga staff and sa akin. Like, probably wala akong profit noon pero bumabalik naman siya. So, yun lang. And then, from that, even if you fail, like, matututo ka kung ano yung, ito hindi gumagana, ito yung pwede kong baguhin dun sa business idea ko. Then, yun. So, ano talaga, yung doubts andyan eh. Di ba, ang tanging paraan talaga, ang tanging solusyon ay yung execution. Kasi along the way, doon mo may encounter yung problema. Di ba? Hindi mo malaman kung ano yung problema. Like, Yes. parang may pinafollow akong may business dyan like somewhere in the US. Parang sabi nila yung first business idea mo is yung 100% guaranteed na it will fail. It will fail. Pero that's where you learn. Like parang, kagaya sabi ko parang tuition siya eh. Parang magbibigay ka muna ng tuition para matuto ka. Yes. And then after that, bangon ka ulit. And then at least when you start your second idea business or like pag binuo mo ulit yung business na yun, may knowledge ka na kung paano siya talaga papaganahin. Kasi parang pag nag-bike ka, pag di mo naman sinakyan yung bike, hindi ka matutuwa paano mag-balance nun eh. Like nakakatakot, baka sumemplang ka, pero yung pa rin, that's the only way. Siya nga pala sa mga makakapanood ng video na to, pakipollow naman ako yung aking page na Jason Balan para kung gusto niyo pa ng mga ganitong usapan ng mga nagnenegosyo dito sa Perth, nagnenegosyo dito sa abroad, ay lagi kayong nakasubaybay. At ayun po, maraming salamat po sa pagbahagi ng inyong dito sa inyong business. Hoping po na sana mas lumago pa
bilang Pilipino, support po ako diyan sa mga nagde-negosyo dito sa abroad. At ulit, bisitahin niyo po itong Kalye Pinoy Street dito sa ano po yung address ulit? 189 William Street, Northbridge. 189 William Street, Northbridge at naghihintay sa inyo ang pares. Yan yung pinaka-paborito natin mga Pilipino. Kaya yun lang naman po at maraming salamat. Bye-bye.